Yan, hello everyone. It's me again, Ate Jackie. Welcome sa Life Israel. I-share ko lamang po yung 7 last word ng ating Panginoon. Ano po ba yung 7 last word niya? Diba, nung siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, meron po siyang huling wika na 7. Okay, 7 po yun. So, diba ganun din po pagka yung yung malapit na mamatay, yung mga ninuno natin, lolo or what, meron silang hinahabilin na naghahabilin sila na bago mo sila mamatay, ganito, ganyan, di ba, yung mga pamana or may hinahabilin sila para itutuloy ng mga nabubuhay naman, di ba? So yan, number 1, ano po yung isa? Yun po ay makikita natin sa Luke 23:34. Luke 23:34. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they do. Okay, ito po yung patawarin mo sila, Ama, kasi hindi po nila nakikita yung kanilang hindi nila alam yung kanilang ginagawa. And of course, yun nga, kailangan may kanta nga na forgive and forget, diba? We need to forgive them. And of course, we need to forget yung mga pains, yung mga hurt na mga nakasakit sa atin. Yon. Okay, number 2. Ito po yun sa Luke 23:42 naman. Luke 23:42. Truly, I say unto you, today you will be with me in paradise. So, may dalawa po na kriminal din na nakasama ng Panginoon sa pagpako sa krus, sa left at saka sa right niya. Yung isa ay kinutya niya ang ating Panginoon. Sabi niya, kung ikaw ay Diyos na Diyos ka, ibaba mo yung sarili mo at ibaba mo din kami. Tapos sabi naman nung isa na, huwag mong kutyain ang ating Panginoon. Ito ay naipako ng walang kasalanan. Pero tayo ay may mga kasalanan, kaya tayo ay dapat ang mapako. Pero ang sabi niya, alalahanin mo ako, Panginoon, kung nasaan ka. At ang sabi ng ating Panginoon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ang sarap, di ba? So, meron pong salvation ngayon din. Ngayon din, pag tinanggap mo ang Panginoon bilang Lord and personal Savior mo, magkakaroon ka po ng salvation ngayon din sa araw na ito, na ikaw ay tumalikod sa iyong mga kasalanan at talagang kusa buong puso mo, buong kaisipan mo na ibinigay lahat, sinurrender mo sa Panginoon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at sumunod ka sa Kanya. Okay, number 3. Ito po sa John 19:26-27. John 19:26-27. Sabi po niya, Women, this is your son. This is your mother. So, hinabilin po niya ang kanyang ina. Nung siya po ay nasa bayubay ng krus ng Kalbaryo, nakita niya ang kanyang ina. Pagluko niyang ganyan, nakita niya. Siyempre, bilang isang ina, masakit po, no? Makita mo yung anak mo na binabayubay sa krus, inalagaan mo. Although, alam niya na siya ang Savior, siya ang Messiah. Alam niya na ito'y galing sa banal na Espiritu. Alam niya yung mission ng ating Panginoon. Masakit din po yun sa kanya. At masakit din po kay Jesus na nakikita niya yung kanyang ina na nagdadalamhati. Ganun po ang ating Panginoon. Tayo nga, minsan nagkaroon tayo ng awa sa mga tao, nagkakaroon tayo ng awa yung nanay ko, tatay ko, di ba, yung mga anak ko, di ba? Talagang ito po hinabilin niya. Nakita niya, hinabilin po niya ito kay John the Beloved. Sabi niya na ina, ito yung magiging anak, and then anak, ito yung magiging ina, upang meron pong mag-alaga kay Maria sa kanyang pagtanda, diba? Although meron siya mga kapatid naman doon bilang tao, okay lang po yun, pero mas hinabilin po niya. And number 4, sabi niya sa Matthew 27:46, Matthew 27:46, or makikita rin sa Mark 15:34, sabi niya, my God, why have you forsaken me? And ang sakit, no, yung makita mo yung nakapako siya sa krus ng Kalbaryo, nakapako ang ating Panginoon on pain, on hurt siya, lahat. Tapos sabihin niya sa kanyang ama na, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Diba? Ang sakit, diba? Yung isang anak
no, na talagang tumalikod na ang kanyang ama dahil sa hirap, na ayaw niya makita yung kanyang anak na naghihirap. Ngunit kailangan mangyari dahil tinubos niya yung mga kasalanan po natin sa krus ng Kalbaryo. So hinayaan po niya na ibinigay ang kanyang bugtong na anak para mamatay para po yan sa atin. Yan po yung dito sa ikalima, yung hurt and pain ng ating Panginoon, both of them. Tayo nga na mga ina, pag nagkakasakit yung ating mga anak, sabi, wag na po siya, ako na lang. Di ba? Gusto mo akuin dahil ayaw mong nahihirapan yung mga anak mo. How much more ang ating Diyos Ama na nakita niya yung kanyang anak na nahihirapan at talagang mamatay dahil lang sa pag-ibig po niya sa ating lahat. Di ba? Yun po yung apat. And of course, yung ikalima po, sabi niya sa John 19:28, John 19:28, I am thirst. Nauuhaw ako. 'Di ba? Tayo nga dito pagka mainit na uuhaw tayo, napagod tayo naglakad, nauuhaw tayo. How much more ang Panginoon magmula gabi, binuhat niya yung cross niya, papunta doon sa Kalbaryo, tapos ipinako pa siya doon, and then syempre nabilad pa siya, nabayubay pa siya, 'di ba, nandoon sa sikat ng araw. Imagine mo yung 12 ng hapon, napakainit, hanggang 3 or 6, 'di ba, na ng hapon, yung ganong kainit na nandoon siya. Sabi niya nauuhaw. Ano po ibig sabihin na uhaw? Yun yung parang inumin niya yung 'di ba, dinip yung sponge, tapos na vinegar yun or abdo or what, tapos sinip po niya dahil talagang very dry yung kanyang lalamunan, upang pag inom niya is magkaroon ng konting water or mabasa yung kanyang lalamunan upang makapagsalita pa siya. Masabi niya yung hanggang 7, hanggang 5 yun, yung 6 and 7 masabi po niya. Kasi mahirap yung on pain ka, wala ka ng boses and everything. Ako nga minsan paggabi, yung matulog ka na, pagising mo, nauuhaw ka. No, talagang nagsisip ako ng water para meron dito. Minsan namamalat namamalat na ako. Okay, ganun po yun. So, yung pain. Pero ang sabi po ng ating Panginoon dito is para mabasa yung kanyang lalamunan at para masabi pa niya yung ibang sasabihin po niya. And of course, yung number 6 naman po is sa John 19:30. John 19:30, sabi niya, it is finished. Tapos na. Okay, ang ganda nito, tapos na. Kahit marami tayong pagsubok na dinadaanan habang tayo nasa ibabaw ng lupa, tandaan po natin na tinapos na po yan ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay victorious na dahil inako niya na po yan sa cross ng Kalbaryo. Binayaran na po niya yan ng kanyang dugo. No, binigay niya kanyang bugtong na anak. Bayad na po yan ng buong buo. And of course, yun po yung defeated na, nasa end na si Satan. Wala na siyang kapangyarihan. At inapakan na po yan ng ating Panginoon. Wala na. Okay, victorious tayo. Victorious ang ating Panginoon. At sabi niya na tinapos na po niya. Wala na po. Tapos na. And of course, yung ikapito, yan. Pito, Luke 23:46. Luke 23:46. Father, into your hands I commend my spirit. Yun po, bago siya nalagutan ng hininga, sinabi niya, Panginoon, ang aking kaluluwa, ang aking espiritu ay hinahabilin ko na sa iyo. At nalagutan po siya ng hininga. So ito po yung shameful, alam niyo yung shameful na naipako ka sa krus ng Kalbaryo, ito po yung kahiya-hiya ng panahon. Kaya po pag nakita tayo ng cross is inaalala natin, ginugunita natin ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Kaya ako minsan yung talagang nagsuot ako ng cross na nandoon, yung mahilig ako sa mga cross kasi ginugunita ko na namatay ang Diyos sa cross para po sa akin. Pero binuhat niya yun, pinasan niya yun, pinako siya doon dahil mahal na mahal po niya ako, tayong lahat na nananampalataya sa Kanya, na dapat nating ibigay din yung sarili natin sa Kanya at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. And of course, makikita rin natin siya, we will meet Him
in heaven soon. May mga nauuna, may nahuhuli, merong hintay hanggang sa pagdating niya for the second coming. Panapanahon yan. Depende yan sa ating Panginoon. Pero ang pangako niya, kung nasaan siya, nandoon din po tayo, 'di ba? Ngayon ang ating Panginoon, in a third day siya po ay bumangon at siya ngayon ay nakaupo sa kanang kamay ng kanyang Ama, ang Diyos Ama, at muli po siyang babalik para po sa atin at magkita-kita po tayo. Kasama na po natin siya eternity, o yung forever and ever na wala nang hanggan po yun. Okay? Wala nang iyak, wala nang hirap. Doon na po tayo, kapiling na natin siya. So yun po yung maishishare ko sa oras na ito, yung 7 wika ng ating Panginoon. So muli po, shalom, shalom, and God bless you, and bye for now.